Magandang araw o gabi sa inyo mga kadiliman. Bago natin simulan ng kwento, gusto ko lang sabihin na sa mga gustong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang po kayo dito sa video na to. Isha-shoutout ko po yung mga magko-comment hanggang Sunday. Iyon lang po at maraming salamat sa inyong suporta. Ang ibabahagi kong kwento ngayon ay tungkol sa kakaibang karanasan nila habang nagbabakasyon noong mga binata pa sila. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakatutok sa inyong channel. Tawagin na lang akong Tisoy. May asawa at may paparating na anak. Buntis kasi si Mrs. ngayon at 2 buwan na lang ay manganganak na. Gusto ko sanang ibahagi yung nakakatakot na karanasan ko nung binata pa lang ako. Nagbakasyon kami sa lugar ng lola ko. Bali sa Dumaguete yon at hindi ko talaga nakakalimutan hanggang ngayon. Akala ko nung una si lolo talaga yung palagi kong nakikita pero hindi pala. Nalaman ko na hindi na pala kayang maglakad ni lolo nang walang umaalalay. Nung una hindi ako naniniwala sa mga multo o kahit anong misteryo. Pero biglang nagbago yon mula nang maaranas ako ng kababalaghan. Taga Marilao, Bulacan kami at umuwi lang kami doon ni na mama para kumustahin yung ilang kamag-anak nila doon. Sakto na fiesta naman kaya medyo malilibang ako dahil nga sanay sa paggala. Nagbiyahe kami ni na mama para maagang maarating roon. Yung bahay ng lola ko ay katulad sa mga lumang bahay noong araw pero maganda naman. Hapon na kami nang makarating. May ilang tao na rin sa kalsada. May mga nagkukwentuhan at naglalaro na. Paghinto ng sasakyan namin sa isang mataas at 2 palapag na bahay, alam kong yun na yung bahay ni lola. Agad ko nga nakita naglalakad si lola kasunod yung auntie ko na nakahawak sa kamay nito. Nagmano si mama at papa at ganun din ako. Ngumiti si lola. May sugat pala sa tuhod kaya inaakay ng tiyahin ko. Napatid daw sa likod. Napatingin ako sa loob at doon ko nakita si Lolo Artemio. Itinuro ko pa nga yun kay mama pero sabi niya ay wag daw kung ano-ano ang mga tinuturo ko. Nasa 16 years old na rin ako noon. Madalas yung cellphone ko yung pinagkakaabalahan ko dahil medyo nakakainip kapag hindi ka sanay sa isang lugar lalo sa probinsya. Si Lolo po, basta tanong ko na lang sa kanila habang ibinabalik ko yung mga mata ko sa loob ng bahay. Sumagot si lola. Sabi niya ay nasa silid nila dahil hirap raw maglakad at tumayo ng mag-isa. Ewan ko pero nakita ko si lolo na nakasilip sa bintana. Kaya nagtaka ako na ganun yung sagot ni lola. Niyaya na nila kami sa loob. Kakaiba ang hangin sa bahay. Siguro kasi ay luma na at puro antigo ang gamit. Pero malinis naman tingnan at maaliwalas dahil malaki ang mga bintana. Sa kusina kami dumiretso at iniwan namin yung mga dalang bag sa sala. May mahabang upuan kasi doon na yari sa Nara. Pinaghain kami ng auntie ko at napasarap sa kwentuhan. Paglingon ko sa pinto tapat ng hagdan, may nakita akong 2 paa na paakyat. Lola, may tao po ba sa taas bukod kay lolo? Tanong ko ulit sa kanya. Sumagot si lola. Wala na raw dahil kasama namin ang mga tagalinis nila dito sa baba. Tinanong naman ako ni mama kung bakit ko daw tinatanong. Ang sabi ko na lang wala. Matapos ng salo-salo at konting kwentuhan, nagpaalam muna ako sa labas muna. Tutal ang dami namang tao at malilim kasi may malaking puno ng talisay sa gilid. Sakto may upuan doon na mahaba. Tiningala ko pa nga yung taas ng bahay ng lola ko at talagang kinilabutan ako sa itsura nun. Pero sa labas lang naman, Sir Bob, kasi pagpasok mo sa loob, malinis at maaliwalas. Hihiga sana ako sa upuan, kaso pagtingin ko sa isang bintana sa taas, siguro doon ang kwarto niya na lola. Nakita ko si lolo na nakatayo doon. Naalala ko yung sinabi ni lola na hindi na raw nito kaya ang maglakad at tumayo pa ng mag-isa. Kaya ang ginawa ko, Sir Bob, lumapit ako sa tapat at tinawag ko si lolo. Ang kaso, hindi man lang siya tumingin sa akin.
Baka mahina na yung pandinig niya. Kaya naisipan kong puntahan na lang siya doon sa taas. Tutal, gising naman pala siya. Binulsa ko muna yung dikipad kong cellphone noon at pumasok sa loob. Aakyat na sana ako ng hagdan pero nakita ko naman si mama na pababa. "O anak, saan ang punta mo?" tanong niya sa akin. Sabi ko naman na aakyat ako para magmano kay lolo. Pero napatingin si mama sa akin. Yung tingin niyang nagtataka. Ang tanong ko bakit niya ako tinitingnan ng ganun? "Bakit sa taas ka pupunta? Dito sa baba ang kwarto ng lolo at lola mo. Di ba nga hirap na si tatay na magdakad kaya nasa baba yung kwarto nila?" Sagot sa akin ni mama. Nagulat ako kasi nakita ko palang si lolo sa taas. Napakamot ulo na lang ako. Tapos sinabi ko sa kanya na nakita ko sa taas si lolo. Imposible raw na si lolo ko yun kasi nasa baba nga yung kwarto nila at hindi naman siya makakalakad ng mag-isa. Kasama ko si mama para puntahan sila. At totoo nga, nandoon si lolo at naka-wheelchair. Nagmano agad ako at ngumiti naman siya sa akin. Nakakapagsalita pa naman siya, Sir Bob. Kaso ay mahina na talaga ang mga tuhod at paa. Yung suot ni lolo na puting t-shirt, yun din yung nakita kong suot nang nakita ko siya sa taas sa may bintana. Binaliwala ko na lang yun kaysa takutin ko yung sarili ko. Wala naman din maniniwala. Kahit si mama mukhang hindi naniwala sa sinabi ko kanina. Unang gabi ko sa bahay ni na lola. Hindi agad ako nakatulog. Siguro ay dahil namamahay pa. Ganun daw yon kapag hindi ka sanay sa isang lugar. Mga alas 9 na siguro ng gabi yon, nakaramdam ako ng uhaw. Bumangon ako tapos sinilip ko yung baba kung may gising pa. Pero mukhang wala na at bumaba na ako. Sinubukan ko pang buksan yung mga ilaw pero baka mamaya may magising pa. Kaya nagtuloy-tuloy na akong bumaba at diretsong kusina sana. Kaso napatigil ako dahil pagbaba ko, nakita ko si Lola. Tama, Sir Bob, si Lola naglalakad sa tapat ng pinto ng kwarto nila. Tinitingnan ko lang siya, tapos tinawag ko. "Lola, gabi na po ah. Bakit nandyan lang kayo at palakad-lakad?" Yun ang tanda kong tanong sa kanya. Ang ginawa nito ay huminto siya, tapos tumingin lang sa akin. Naglakad siya papasok ng kusina pagkatapos. Baka ako ikukuha rin ng tubig, kaya ganon. Nagtuloy na akong bumaba ng hagdan kasi hindi niya sinindihan yung ilaw. Pero pagsindi ko, wala na si Lola roon. Nagtaka ako at hinanap siya. Walang lalabasan doon sa may kusina at nakapagtataka na nawala agad si Lola. Naglakad na ako papunta sa ref at kumuha ng tubig. Diretsong inom na ako, tapos ay babalik na sa taas. Nang halos mapasigaw ako sa gulat. Si mama kasi ay nakatayo doon at gulo-gulo ang buhok. "Manaman, aatakihin ako sa inyo eh. Bakit kasi hindi kayo nagsasalita dyan?" Sabi ko sa kanya. Pero inirapan lang ako nito. Nauuhaw din daw siya, kaya inabot ko yung basong ginamit ko. "Ma, si Lola kanina nakita ko dito. Kaso nung buksan ko yung ilaw bigla siyang nawala." Tumigil sandali si mama at tumingin sa akin. Para akong ginilabutan sa isip ko. Hindi kaya may multo sa bahay na yon? "Paano namang lalabas ang lola mo? Nakita mo ba talaga?" Tanong ni mama sa akin. Iginiit ko na nakita ko talaga at pumasok siya ng kusina. Kaya ko nga sinindihan yung ilaw. Pinaakyat na ako ni mama. Ayun, hindi na naman naniwala sa akin. Kinaumagahan ay napuyat ako. Si Lola naman ay may lagnat. Tinanong siya ni mama kung lumabas ba siya ng kwarto kagabi. Ang sagot niya ay hindi naman. Maaga raw silang natulog ni Lolo. Maingay sa labas kasi may parada din, kaya niyaya na ako ng tiyahin ko na manood daw muna kami. Sa isip-isip ko, sigurado akong si Lola yung nakita ko. Hindi pa kasi ako inaantok noon kagabi, kaya malinaw yung nakita ko. Pero sabi nito kay mama na hindi siya lumabas. Kung ganun, sino yung nakita ko sa tapat ng pinto nila tapos palakad-lakad pa?
Kamukha kasi talaga ni Lola, pati yung pananamit. Nung una si Lolo, ngayon naman ay si Lola. Palaging ganoon, Sir Bob. Kung hindi si Lolo yung makikita ko, si Lola naman. Minsan yung auntie ko, nakita ko rin katanghalian. Lumabas ng banyo. Kahit na naasalubong ko naman siya papasok ng bahay. Doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi na ako nakakatulog ng maayos sa gabi na para bang may kasama rin ako sa kwarto kahit hindi ko pinapatay ang ilaw. Hindi naman sa duwag, pero hindi ko kasi maunawaan kung bakit sa akin lang nagpapakita at ano ang dahilan nun. Dahil ba dayo ako sa lugar? Ang sabi ko pa nga sa sarili nun sana huwag silang mananakit. Ibang usapan na yon. Hanggang sa hindi na maganda ang nangyayari. Pansin ko na kada makikita ko ang mga kamukha nila ay nagkakasakit sila. Naging mas nakakatakot yung huling gabi ko doon sa bahay ni na Lola. Si Lolo nakita ko sa kwarto kung saan ako natutulog. Nagising ako nang maramdaman ko na parang may katabi ako. Nanlaki ang mga mata ko at ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa takot. Hindi ako maagalaw. Kahit gusto kong sumigaw hindi ko magawa sa sobrang takot. Nagdasal ako ng tahimik. Naramdaman ko na parang umalis siya sa tabi ko. Tinig ko yung mga yapak niya. Dahan-dahan akong tumingin at tama nga, si Lolo yon. Nakatalikod siya at napalunok ako habang bumabangon. Napatigil ako sa pagkilos dahil bigla itong lumingon pero hindi gumalaw yung katawan niya. Inikot lang niya yung ulo at liig niya at nakatingin sa akin. Doon na ako napasigaw, Sir Bob, dahil sa sobrang takot. Halos mapaiyak pa nga ako dahil sa nangyari. Tinawag ko si Mama. Bahala na kung magising silang lahat. Nakatayo pa rin doon yung kamukha ni Lolo hanggang sa magbukas ang pinto at si Mama at Papa ang pumasok. Dinaluhan nila ako at tinuro ko yung matanda. Paging sila ay nagtataka kung bakit naroon si Lolo at nakatayo. Hirap nga siyang makatayo ng mag-isa. Paano pa kung umakyat? Nang bigla na lang itong lumabas ng kwarto. Hinabol ito ni Papa pero bigla raw itong nawala. Nanginginig ako sa takot nun. Ang sabi ko, palagi kong nakikita yung mga kamukha nila simula nang magbakasyon kami dun sa bahay ni Lolo at Lola. Sabay-sabay kaming bumaba. Kinuwento ni Mama kina auntie pati na kina Lola kaya nagulat sila. Akala nila ay guni-guni ko lang yun pero totoo pala. Kapag naaalala ko yon, Sir Bob, nagugulat pa rin ako dahil ganun pala ang itsura ng isang doppelganger. Natakot na tuloy akong umuwi noon sa bahay ni na Lola. Kaya halos hindi na ako sumasama doon kahit nang mamatay si Lolo. Naiwan ako sa tita ko sa side ni Papa. Baka kasi maulit yung nangyari. Pero habang lumilipas ang taon, kahit papaano, kahit may takot pa rin, ay medyo naibsan na. Nakabalik ulit ako sa bahay ni Lola nung siya naman yung namatay. Sa ngayon, yung auntie ko na ang naatira doon. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Salamat at nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi itong kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw, Boss Bob, at sa mga tulad kong palaging naghihintay ng mga bago mong nakakatakot na istorya. Gusto ko sana magbahagi ng karanasan. Nangyari sa akin yun nung binata pa ako, kaya may katagalan na rin. Pero tanda ko pa. 40 anyos na kasi ako. Ang ikukwento ko ay nung nasa 15 taon pa lang ako. Tawagin na lang akong Rudy, panganay sa 6 na magkakapatid. Taga Nueva Ecija ako sa bayan ng Gapan. Magsasaka si tatay at si nanay naman ang katuwang niya. Hindi pa uso ang harvester noon. Gagapasin mo talaga ang palay. Hindi tulad ngayon high-tech na. Tanda ko, mahal na araw noon, Miyerkules Santo. Nasa gitnang bukid pa ako, tanghaling tapat. Habang nagsasalansan ako ng mga baylita o
o nag-iipon ng palay, sa ibabaw noon ay may nakita akong palaka. Kung maririnig to ng iba ay sasabihin kalokohan lang. Pero kanya-kanya tayo ng paniniwala. Alam kong may matatawa at sasabihin gawa-gawa lang. Ayos lang naman sa akin. Basta alam ko sa sarili na totoo itong karanasan ko. Pagkakita ko sa palakang yon, nagulat ako kasi naroon siya sa ibabaw ng iniipon kong palay. Ang ginawa ko, kinuha ko siya tapos ibinaba sa mismong bukid. Akala ko nung una itatalon. Di ba ganun naman ang palaka, hindi nagpapahuli. Ipinagpatuloy ko ang pag-iipon. 4:00 kasi lulusungan na yon at gigiikin, kaya minadali ko ang bawat akap sa mga baylita. Pagharap ko, nandun ulit yung palaka. Ang sabi ko napapagod na ako tapos nangungulit pa yung hayop na yon. Kahit naman alam kong hindi yun nakapagsasalita. Inalits ko siya ulit at pagkatapos minilasan ko pa ang pag-iipon. 2 pitak yon, hindi naman kalakihan. Saktong naguhunos ng 5 kaban, Boss Bob. Nang dumating ang hapon, nang mahinga muna ako sa ilalim ng puno ng mangga. Natanaw ko na rin si nanay. Kasunod nila ni tata yung treasure, kaya kinuha ko na yung balangkot ko para iayos yung mga gagamitin. Binigyan ko muna si nanay ng tubig kasi umuwi sila para kumuha ng sako. Bali buong araw ng Miyerkules Santo, nasa bukid kami ng nanay at tatay ko. Matapos yun, sa likod bahay kasi namin may puno ng kawayan, tapos may malaking punso. Yung punso na yon, Boss Bob, walang kahit ni isang damo na tumutubo. Sabi ng mga matatanda, ganun daw talaga kapag may nakatira. May upuan na kahoy doon kaya saglit akong lumabas para uminom ng kape. Malamig kasi pagdating ng gabi dahil nga nasa bukirin kami. May narinig akong sumitsit sa akin. Ang ginawa ko, binaba ko yung tangan kong tasa tapos sinanap ko yung sumisitsit. Palakas ng palakas habang lumalapit ako sa puno ng kawayan na may punsong katabi. Yumuyuko pa ako nun at baka pinagtitripan na naman ako ng kapatid kong babae. Pangalawa yun sa akin. Minsan kami ang magkasama kaso medyo may katamaran. Pagtayo ko, para akong napako sa kinatatayuan. Nakita ko yung sumisitsit, Boss Bob. Maliit na tao na may mahabang bigote at balbas. Maliit lang siya na maihahalin tulad ko sa laroang manika ni Vanji, yung kapatid kong babae. Kumakaway pa nga ito sa akin, boss. Hindi ako kumurap at atitig lang ako dito. Sinenyas niya yung kamay para lapitan ko siya. Saka lang ako nakakilos nun. Duwende, totoo ka ba? Tanong ko pa nga. Pumalakpak lang ito habang naangiti sa akin. Kinusot ko ang mga mata ko. Tapos bigla na lang yung nawala. Nagpalinga-linga ako sa paligid at baka ako nahulog lang. Pumasok ako sa loob namin pero hindi ko sinabi kina nanay o kahit kay Vanji. Baka kasi pagtawanan lang ako. Nagbabaka sakali ako na baka makita kong muli yung duwende na nagpakita sa akin kagabi. Wala talaga akong pinagsabihan nun. Hindi ko alam kung anong nais niya at bakit siya nagpakita sa akin. Lumipas ang Huwebes at Biyernes, wala rin. Hanggang sa sumapit ang linggo ng pagkabuhay. Galing kami ni Vanji sa bayan kasi nga nagsimba kaming dalawa. Kami pa lang kasi ang malaki nun. Taga-alaga din siya ng mas batang kapatid namin kaya madalang kaming maipaglaro. Gabi ng linggo ng pagkabuhay, doon sa ibabaw ng lamesa sa kusina, nakita ko ulit yung duwende. Nakaupo siya sa maliit na baso na nakataob. Nakatayo lang ako at tinitigan siya. Kumakaway pa nga ito, boss. At dahil gabi na nun, ayoko magsalita ng malakas. Tulog na kasi ang lahat. Mapipingot ako ni nanay kapag nagising sila. Paglapit ko doon sa duwende, naangiti lang ito. Totoo nga na may duwende. Tanong ko dito, bakit siya nagpapakita sa akin? Baka kako manakit siya. Maya-maya, kinumpas niya yung kamay niya. Nabilog yung mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala sa nakikita. Isang palayok na puno ng gintong barya at may kwintas pang nakalawit. Sa maniwala kayo o sa hindi,
ginto ang lahat ng yon, boss. Hindi ako maapaniwala sa mga nakikita ko noon at hindi ako pwedeng mamalikmata lang. Nahawakan ko kasi yung ginto at mabigat talaga. May nais akong kapalit. Kung ibibigay mo, pwedeng maging sayo ang lahat ng yan, kaibigan. Unang beses kong marinig yung boses niya. Katulad lang din ng boses natin at hindi maliit. Natural lang at hindi nakakatakot. Anong kapalit nito at bakit mo ko bibigyan? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya at namewang pa. Doon niya sa akin sinabi na ang gusto niyang kapalit ng mga gintong inaalok niya ay yung kapatid kong babae. Kung ibibigay ko raw sa kanya yung kapatid ko, sa akin na yung mga ginto. Gusto niyang kunin si Vanji kapalit ng isang palayok ng ginto. Syempre naman, Boss Bob. Hindi ako nagdalawang isip na tanggihan siya dahil kapatid ko yun. Hindi pwede at walang anumang bagay o halaga ang pwedeng tumambas nun. Ayaw pa nga umalis ng duwende nung una at pinipilit niya ako. Oo, mahirap yung buhay naming pamilya. Pero hindi ko naman kayang isuko yung sarili kong kapatid para lang sa panandaliang biyaya. Ang sabi pa nga ng duwende dadagdagan pa daw niya kung kulang. Basta raw mapa sa kanya si Vanji. Pero sa huli nanatili ako sa sagot ko na hindi ko siya ibibigay sa kanya. At sa isang iglap, bigla na lang siyang naglaho. Hindi na siya nagpakita pa matapos nun. Hanggang sa umalis na kami doon sa lugar at lumipat ng ibang bayan. May iba na kasing nakabili ng lugar namin na yon. Inisip ko na lang na nagbakasyon lang ako doon at isa ito sa mga karanasan na hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lang, Boss Bob, ang kwento ko. Maidagdag ko lang na itong kapatid kong si Vanji, sobrang gahaman na ngayon. Wala nga siyang pakialam sa mga kapatid namin kung mawalan man ng tirahan. At ang masaklap pa, akala mo kung sino na siya ngayon porket nakapag-abroad lang. Ang tingin niya sa aming lahat dukha. Kaya sa isang banda, naisip ko tuloy na sana pala kinuha ko na lang yung ginto kapalit niya sa sama ng ugali niya ngayon. Muli ay salamat, boss, at sana ay marinig ko itong kwento sa channel nyo.